Ikalimamput-anim na kabanata, mga sabi-sabi at kuro-kuro. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Kinabukasan, ang bayan ng San Diego ay nababalot pa rin ng takot. Tahimik ang buong paligid at walang kahit isang taong makikitang naglalakad sa kalsada. Makalipas ang ilang sandali, may isang bata na nagbukas ng bintana at tiningnan ang paligid. Dahil dito, nagbukas na rin ng bintana ang iba pang mga tao sa kanilang bahay. Nagbalitaan ang magkakapitbahay at ang dating tahimik na kapaligiran ay biglang naging maingay. Ayon sa ilan, ang nagdaang gabi ay kakilakilabot at maiyahalin tulad sa panahon ng pananalakay ni Balat. May nagsabing ang grupo ni Kapitan Pablo ang sumalakay, habang ang iba naman ay naniniwalang ang mga kwadrilyero ang may kagagawan kaya nadakip si Crisostomo Ibarra. Sinasabing ang mga lalaki ay nagtungo sa tribunal at sa kwartel. Ayon naman sa iba, binalak daw ni Crisostomo Ibarra na itanan si Maria Clara upang hindi matuloy ang kasal nila ni Linares. Dahil dito, humingi ng tulong sa mga sibil si Kapitan Tiago upang mapigilan ito. May nagsasabi rin na nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng mga pulis at konstabularyo na siyang dahilan ng pagkakadakip sa bise-alkalde. Isa pang kumakalat na kwento ang umano'y rambulan sa pagitan ng Alperes at ni Padre Salvi. Si Hermana Pute ay may nakausap na lalaking galing sa tribunal. Ayon dito, nagtapat si Bruno ng ilang balita tungkol kina Maria Clara at Crisostomo Ibarra. Ipinahayag niyang may balak si Crisostomo na maghiganti sa simbahan at mabuti na lamang daw ay nasa bahay ni Kapitan Tiago si Padre Salvi. Bukod dito, may nagsasabing ang mga sibil ang nagsunog sa bahay ni Crisostomo Ibarra. Isa pang babae ang nagbalita na nakita raw si Lucas na nakabitin sa ilalim ng puno ng santol. Ikalimamput-pitong kabanata, Vae Victus. Sa aba ng mga manlulupig. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Ang mga sibil na nasa kwartel ay palisa. Pinagbabantaan nila ang isang bata na palaging sumisilip sa rehas upang tingnan ang mga nadakip. Halata ang kalungkutan sa mga naroroon, kabilang ang Alperes, Direktor Silio, Kapitan at Doña Consolacion. Naroon din sa tribunal ang sekretarya ng munisipyo at 2 clerk. Samantala, ang mga pulis at konstabularyo ay pabulong na nag-uusap. Dumating ang kura bago mag-ikasyam at walang pag-aalintanang naitanong niya sa Alperes na Don Filipo at Crisostomo Ibarra. Kasunod niya ay isang batang tuguan ng salawal at umiiyak. Hinarap ng kura ang 2 taong nahuling buhay ng mga gwardya sibil. Ang unang bihag ay si Tarsilo Alasigan. Pilit siyang tinatanong kung may kinalaman ba si Crisostomo Ibarra sa ginawang paglusob, ngunit mariin niyang itinanggi ito. Aniya, wala siyang kinalaman sa kaguluhan, at ang kanilang paglusob ay upang ipaghiganti ang kanilang ama na pinatay ng mga sibil sa palo. Nag-utos ang Alperes na dalhin si Tarsilo sa 5 bangkay, ngunit ito ay umiling. Nakita siya ni Pedro, ang asawa ni Sisa, si Lucas na may lubid sa leeg, at ang kanyang kapatid na si Bruno na puno ng saksak sa katawan. Sunod-sunod ang naging pagtatanong sa kanya, ngunit nanatili siyang tahimik. Dahil dito, nagalit ang Alperes at nag-utos na paluin siya ng yantok hanggang sa dumugo ang kanyang buong katawan. Ibinalik si Tarsilo sa bulwagan dahil hindi niya isinisiwalat kung sino ang nagpasimuno ng kaguluhan. Pagbalik niya, ang isa pang bilanggo ay nagsimulang tumawag sa mga santo at humagulgol. Tinanong si Tarsilo kung kilala niya ito, ngunit itinanggi niya at ngayon lamang daw niya ito nakita. Muli siyang pinalo hanggang sa halos maligo siya sa sariling dugo. Hindi nakayanan ng kura ang pangyayari at lumabas ng bulwagan na namumutla. Sa labas, nakita niya ang isang dalagang humahagulgol, sumisigaw at nagbibilang ng mga naririnig sa loob ng tribunal. Siya ay walang iba kundi ang kapatid ni na Bruno at Tarsilo. Lalong nagalit ang Alperes nang hindi matinag si Tarsilo. Ibinulong sa kanya ni Doña Consolacion na pahirapan pa ito. Gayunpaman, hindi pa rin nakuha ng Alperes ang anumang impormasyon mula kay Tarsilo, kaya itinapon siya sa balon na may nakasusulasok na tubig at amoy. Sa sobrang hirap, hindi na kinaya ni Tarsilo at tuluyang binawian ng buhay. Matapos matiyak na patay na siya, ang isa pang bilanggo naman ang binalingan.
Ang bilanggong ito ay nagngangalang Andong, nakilala bilang isang loko-loko. Sinabi niya na noong oras ng kaguluhan, sumakit ang kanyang tiyan kaya tumakbo siya sa ilalim ng puno ng saging malapit sa kwartel. Aniya, pinakain siya ng bulok na pagkain ng kanyang biyanan kaya sumama ang kanyang pakiramdam. Dahil dito, nag-utos ang alperes na ibalik siya sa karsel. Ika-58 kabanata, ang sinumpa. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Ang mga pamilya ng mga bilanggo ay tuliro at balisa. Pabalik-balik sila sa kumbento, tribunal at kwartel, ngunit wala silang malapitan o mahingian ng tulong upang mapalaya ang kanilang mga kaanak. Ang kura ay tumangging makipag-usap kanino man dahil sa kanyang karamdaman. Samantala, ang alperes ay nagdagdag ng bantay habang ang kapitan ay tila nawalan ng silbi. Sa kabila ng matinding init, hindi pa rin umaalis ang mga babaeng nagsusumamo. Ang mag-ina ni Don Filipo ay palakad-lakad at umiiyak. Si Kapitana Tinay naman ay paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng kanyang anak na si Antonio habang balisa itong hinahanap. Samantala, si Kapitana Maria ay nagpupumilit umakyat sa pader upang masilip lamang ang kanyang kambal na anak. Ang biyanan ni Andong, na siyang dahilan ng kanyang pagkakakulong ay nagsisisigaw, iginigiit na wala siyang karapatang hulihin si Andong dahil lamang sa pag-upo nito sa ilalim ng puno ng saging. Marami ang sinisisi si Crisostomo Ibarra sapagkat pinaniniwalaan nilang siya ang pasimuno ng kaguluhan. Pagsapit ng 2:00, dumating ang isang baka na may hila-hilang kariton. Nagalit ang ilang kaanak ng mga bilanggo at nais nilang sirain ang kariton, ngunit pinigilan sila ni Kapitana Maria sapagkat kung masisira ito, lalo lamang mahihirapan ang kanilang mga kaanak sa paglalakad. Makalipas ang ilang saglit, lumabas ang 20 kawal at pinaligiran ang kariton. Inilabas na rin ang mga bilanggo. Ang nangunguna sa kanila ay si Don Filipo na nakangiting binati ang kanyang asawang si Aling Doray, subalit agad siyang hinadlangan ng isang sipil nang tangkain siyang yakapin ito. Samantala, napahagulgol si Kapitana Tinay nang makita ang kanyang anak na si Antonio. Si Andong naman ay napaiyak nang makita ang kanyang biyanan na siyang naging sanhi ng kanyang pagkakakulong. Si Albano, isang seminarista, ay nakagapos katulad ng kambal na anak ni Kapitana Maria. Ang huling lumabas ay si Crisostomo Ibarra na hindi nakagapos. Tiningnan niya ang mga tao sa paligid, waring naghahanap ng kakampi o kaibigan. Biglang nag-ingay ang mga tao na nagbulungan ng kung sino pa ang may sala, siya pa ang hindi nakagapos. Narinig ito ni Crisostomo at inutusan niya ang mga kawal na igapos siya hanggang siko, kahit wala pang utos mula sa kanilang pinuno. Maya-maya, lumabas ang alperes, sakay ng kanyang kabayo at may sandatang nakasabit sa katawan. 15 kawal ang kasunod niya bilang mga tagapag-alalay. Walang sino man sa mga tao ang tumawag sa pangalan ni Crisostomo Ibarra. Sa halip, siya ang sinisisi ng mga tao. Tinatawag na duwag at pati ang kanyang nuno ay halos isumpa na rin ng madla. Sa galit ng mga tao, tinawag nilang erehe si Crisostomo at iginiit na siya ay dapat bitayin. Nagsimulang pagbabatuhin si Crisostomo ng mga tao. Sa sandaling iyon, naalala niya ang kwento ni Elias tungkol sa isang babaeng nakakita ng ulong nasa bakol at nakabitin sa isang puno. Wala ni isa mang nagnais dumamay sa kanyang kalagayan. Maging si Kapitan Basilio ay pinagbawalan si Sinang na umiyak. Dahil dito, naramdaman ni Crisostomo ang mawalan ng kaibigan, tahanan, pag-ibig, inang bayan, at magandang kinabukasan. Samantala, mula sa isang mataas na lugar ay tahimik na nagmamasid si Piloso Potasio. Balot siya ng makapal na kumot at kitang-kita ang kanyang matinding pagod. Sinundan niya ng tingin ng karitong sinasakyan ng mga bilanggo. Matapos nito, nagpasya na siyang umuwi. Kinaumagahan, isang pastol ang nakakita sa kanya. Nakahandusay sa pintuan ng kanyang bahay, wala ng buhay. Ika-59 na kabanata, Pag-ibig sa Bayan. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Nailathala at lumaganap sa mga pahayagan sa Maynila ang balita tungkol sa paglusob ng mga sawimpalad o naaapi.
Iba-iba ang estilo ng pagkakasulat ng balita, kaya't lalo pang naligalig ang mga tao sa kumbento. Palihim namang nagsagawa ng pag-uusap at pakikipanayam ang ilang probinsyal upang pag-usapan ang mga pangyayari sa probinsya. May mga taong nagtungo sa palasyo upang maghatid ng tulong sa mga nasa panganib. Samantala, napag-isip-isip naman ng munting general o generalilyo ang kahalagahan ng korporasyon. Si Padre Salvi ay pinagbubunyi dahil sa sinasabing siya ay karapat-dapat tumanggap ng mitra. Samantala, nag-iba ang usapan sa kumbento. Lumalabas daw na mga pilibustero ang mga nag-aral sa Ateneo. Hindi naman mapakali si Kapitan Tinong, sapagkat minsan na niyang ipinakita ang kagandahang loob kay Crisostomo Ibarra. Dahil dito, sinisisi siya ng kanyang asawang si Kapitana Tinchang. Ang kanilang mga anak na dalaga ay tahimik lamang sa isang tabi. Sinabi ni Kapitana Tinchang na kung siya lamang ay isang lalaki, haharap siya sa Kapitan General at ihahandog ang kanilang paglilingkod laban sa mga manghihimagsik. Dahil sa walang tigil sa panunumbat ng asawa, muntik nang mabana si Kapitan Tinong. Dumating naman ang kanilang pinsan na si Don Primitibo, isang matandang mahilig magsalita ng Latin. Si Kapitana Tinchang ang nagpasundo sa kanya upang hingan ng payo, sapagkat kilala ito sa husay sa pangangatwiran. Pagkarating ni Don Primitibo, agad na nagsalita si Kapitana Tinchang. Ayon sa kanya, pinakain pa ni Tinong si Crisostomo sa kanilang tahanan at yumukod pa ito nang magkita sila sa may tulay ng Espanya, saka sinabi sa harap ng maraming tao na sila ay magkaibigan. Ayon kay Don Primitibo, dapat ay nagpakilala si Tinong kay Crisostomo sapagkat madalas na napaparusahan ng mabubuti dahil sa masasama. Sinabi niyang ang tanging paraan upang mailigtas si Tinong ay ang paggawa ng huling habilin. Sa matinding pagkabigla, nawala ng malay si Kapitan Tinong matapos marinig ang payo. Agad naman siyang nagkamalay at nagbigay din si Don Primitibo ng dalawang suhestyon. Una, dapat silang magbigay ng regalo sa general, kahit anong uri ng alahas, at ipaalam na ito ay isang pamasko. Ikalawa, dapat nilang sunugin ang lahat ng kasulatang maaaring magpahamak kay Tinong, katulad ng ginawa ni Crisostomo sa kanyang mga dokumento. Walang pag-aalinlangang sumang-ayon ang mag-asawa sa payo ni Don Primitibo. Samantala, sa Intramuros, nagkaroon ng isang pagtitipon. Dumalo rito ang mga asawa, dalaga, at anak ng mga kawani. Napag-usapan nila ang naganap na pag-aalsa. Ayon sa isang lalaking komang, nagalit ang general kay Crisostomo dahil dati niya itong pinakitaan ng kabutihan. Isang ginang naman ang nagsabi na ang mga Indyo ay walang utang na loob, kaya't hindi dapat ituring bilang tunay na tao. Nabanggit din ng paaralang itinatayo ni Crisostomo. Sinasabing gagamitin lamang ito bilang kuta para sa kanyang pansariling layunin. Bukod dito, napag-usapan din ang pagbibigay ni Kapitana Tinchang ng isang singsing na puno ng brilyante bilang regalo sa general. Ang lalaking komang ay lumingon upang kumpirmahin kung totoo ang balita. Samantala, ang isang pingkok ay nagdahilan at agad na lumisan. Makalipas ang ilang oras, ilang mag-anak sa Tondo ang nakatanggap ng imbitasyon mula sa pamahalaan. Ang paanyayang ito ay tungkol sa pagtulong ng mga tanyag na tao at ilang mayayaman sa Puerta de Santiago. Isa sa mga naimbitahan ay si Kapitan Tinong. Ika-6 na kabanata, ikakasal na si Maria Clara. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Lubos ang katuwaan ni Kapitan Tiago sapagkat hindi siya nahuli o napagtanong man lang. Bilang pasasalamat, nagpamisa siya sa mahal na Birhen sa Antipolo, Birhen del Carmen at Birhen del Rosario. Hindi naimbitahan si Kapitan Tiago ng pamahalaan, ngunit sa pagkakaimbita kay Kapitan Tinong, isang masamang kapalaran ang dumapo sa kanya. Ang kanyang paglalakbay sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan ay hindi nakabuti sa kanya. Siya ay namanas, namutla, nagkasakit, at naging tahimik. Dahil sa takot na batiin ng mga pilibustero, hindi na siya lumalabas ng bahay. Alam ni Kapitan Tiago ang sinapit ni Kapitan Tinong. Sa bahay ni Kapitan Tiago, dumating sina Linares, Doña Victorina, at Don Tiburcio na itinuturing na makapamahalaan. Agad namang sinarili ni Doña Victorina ang usapan. Ayon sa kanya,
Si Crisostomo ay isang filibustero, kaya't nararapat lamang na siya ay barilin. Bagamat nangihina at namumutla, hinarap pa rin ni Maria Clara ang mga bisita. Napunta ang usapan sa pagpapakasal nila ni Linares. Nakayari na si Kapitan Tiago na magpapapista para sa okasyon. Tinanong niya si Tia Isabel kung ano ang saloobin ni Maria Clara sa kasal. Gayunman, buo ng pasya ni Kapitan Tiago. Ipapakasal niya si Maria Clara kay Linares. Nakikita na niya ang kanyang sarili na labas-masok sa palasyo kapag naging manugang na si Linares. Napuno ng mga bisita ang bulwagan ni Kapitan Tiago, kabilang ang mga Inchik at Kastila. Nangunguna rito si Padre Sibila, Padre Salvi, ilang Dominikano at Franciscano, ang mag-asawang de Espadaña, at ang Alperes na ngayon ay isa ng tinyente at may ranggong komandante. Huling dumating sina Linares at Tinyente Guevara. Samantala, may mga kababaihang nag-uusap tungkol sa kasal na magaganap. Ayon sa ilan, kayamanan ang dahilan ng pagpapakasal. May nagsabi naman na kaya magpapakasal si Maria Clara ay dahil bibitayin na si Crisostomo, ang una nitong kasintahan. Dahil sa mga narinig, labis na nalungkot si Maria Clara. Sa kabilang dako, pinag-uusapan ng mga kalalakihan ang paglipat ng kura sa Maynila. Sinabi naman ni Teniente Guevara na si Crisostomo ay ipatatapon lamang at hindi bibitayin. Ipinaliwanag din niya ang kaso ni Crisostomo. Pagkatapos, binati niya si Maria Clara at sinabing maganda ang kanyang magiging kinabukasan. Ilang sandali pa, umalis na ang Teniente. Nagtungo si Maria Clara sa azotea. Isang bangka ang kanyang nakita sa sadsaran ng kanilang bahay. Puno ito ng damo at sakay sina Elias at Crisostomo. Itinakas ni Elias si Crisostomo. Dumaan si Crisostomo upang ipahayag ang kanyang damdamin kay Maria Clara at upang bigyan siya ng kalayaan sa kanilang kasunduan. Samantala, ipinaliwanag ni Maria Clara ang dahilan kung bakit siya magpapakasal kay Linares. Ayon sa kanya, tinalikuran niya ang kanilang pag-iibigan alang-alang sa kanyang yumaong ina at sa dalawang amang nabubuhay pa. Sinabi rin niya na si Crisostomo pa rin ang tanging mahal niya, hindi si Linares. Niyakap ni Crisostomo si Maria Clara at pinuno ito ng halik. Pagkatapos, lumundag siya sa pader at sumakay ng bangka. Yumukod si Elias kay Maria Clara. Tinanggal ang kanyang sombrero at saka sumagwan palayo habang si Maria Clara ay umiiyak.